Merry Christmas po sa ating lahat. Batiin niyo po yung inyong katabi ng Merry Christmas. Ayan. Ayan. Dapat nakangiti. Merry nga di ba? Pag nakasimangot, hindi merry. No? Kailangan masaya. No? Ewan ko kung alam ninyo na kapag dumadating ang araw ng Pasko, tatlo po ang klase no ng pagdiriwang ng misa. Tatlong sabi nga no, katangi-tanging pagdiriwang. Merong misa ng bisperas, ito po yung nagaganap ngayon, no? Tapos may misa ng hating gabi, kalimitan pinagdiriwang niyan mamaya alas 10, no? At bukas, araw ng Pasko, no? Misa para sa araw. Mahalaga pong makita yung tatlong pagdiriwang na yan kasi iba-iba din po ang mga pagbasa niyan. No? Itong sa bisperas, narinig po natin no, na ang ebanghelyo ay mula kay San Mateo, no? At narinig na po natin itong ebanghelyong ito nung parang ikalawang araw ng simbang gabi, di ba? Ito yung talaan ng salinlahi ng Panginoon at sa bandang huli na ilahad nga no ang pag-oo ni Jose no para matuloy ang plano ng kaligtasan no at matuloy nga ang panganganak ng ni Maria no para nga si Jesus ay sabi nga Emmanuel no kasama natin ang Diyos. Mamayang hating gabi, ang ebanghelyo po ay ayon naman kay San Lucas. Iba po yung ebanghelyo, no? At maririnig ko kung nakadalo na po kayo, binabalikan po doon na nung si Maria at Jose no ay naglalakbay para nga maipanganak nga, mailuwal ang sanggol. Kanina, di ba, may panunuluyan? No? Nakita nyo, no? Pinaliwanag din doon sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas na merong batas ang mga Romano na irirehistro, no? Yung mga ipapanganak. At nahirapan din nga po, no? Ang mag-asawang si Jose at Maria, no? Panahon noon na ang makapangyarihan na yung mga Romano, kailangan sumunod sa batas, pero nahirapan din sila dahil walang tumanggap sa kanila no, na isang tuluyan na pwedeng medyo maganda no, ang lugar ng panganganak. Kaya si Jesus ay isinilang no, sa isang sabsaban. Bukas po ang ebanghelyo ay ayon kay San Juan. Ito yung tinatawag na prologo, no, yung simula ng ebanghelyo, no? Medyo malalim po, no, pero ang binibigyan din dito ay yung kadiliman, no, ay napawi ng liwanag, no, ng isinilang na Mesiyas. At sinabi nga po sa ebanghelyo ayon kay Juan, ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Pag titignan nyo po lahat yan, no, magandang maunawaan, bakit kaya tatlo? Alam nyo, sa tradisyon daw ng simbahan, ang Santo Papa lang noon, simula po nung 1st century, ay ang nagmimisa ng ganito. Kasi pumupunta po siya sa iba't ibang mga simbahan, basilika, para ipagdiwang ang misang ito sa bisperas, no, hating gabi, at syempre sa araw. Sabi daw no, yung bisperas ginaganap sa St. Mary Major Basilica. Yung hating gabi ay pinagdiriwang sa isa ding simbahan no, kay San Anastasia na isang martir na December 25 din po ang kapistahan. At yung sa araw ay sa St. Peter's Basilica.
Magandang maintindihan ito, no? Kasi titignan nyo, doon sa mga pagbasa, halimbawa dito sa nailahad ko kanina, no? Kikita natin na si Jesus ay nanggaling, no, sa linya ng mga tao. Talagang ang Diyos, no, ay nagkatawang tao at pumasok sa isang pamilya, isang angkan. Pero hindi rin naging madali, di ba? Sa kwento ng bayang Israel at lalo na sa kwento ni Jose, dahil isang malaking sakripisyo, no, na mahirap talagang tarukin na ang mapapangasawa niya ay nagdadalang tao. Pero sumunod pa rin siya sa kalooban ng Diyos. Mamaya, no, sa ating gabi na misa, ganun din ang kwento. Nahirapan ang mag-asawang si Jose at Maria para ipanganak ang Mesiyas. At nauwi sila sa Bethlehem, sa isang sabsaban. At sino ang mga nandun? Kita po natin, nagbindisyon po tayo ng Belen. May mga Belen din po kayo sa bahay. Ang mga nakasaksi, mga hayop, at nung narinig nga, no, naanigan nila na isinilang na si Jesus, dumating din ang mga pastol. Bukas naman, yung ebanghelyo, binibigyang diin ang kadiliman ng mundo na sabi nga, no, kung hindi dahil sa pagsilang ng liwanag, sa pagkakatawang tao ni Jesus, na ang berbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin, hindi mapapawi ang dilim. Kaya ang liwanag ang namayani. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, iisa lang naman ang mensahe ng lahat ng ito. Hindi naging madali ang unang Pasko. Di po ba? Maraming dinaanan, no? Si Maria, si Jose, at si Jesus. Pero naganap ang pagkakatawang tao ng Diyos. Dahil nais ng Diyos na maligtas po tayong lahat. Kaya si Jesus, noon pa man, ngayon at sa hinaharap, no, ay maituturing nating tagapagligtas. Titignan natin ang ating buhay at pag-iisipan natin, pagninilayan natin, ito kayang unang Pasko ay may kahulugan para sa atin. Maraming dumadaan sa pagsubok sa buhay. Kayong Pasko, sa gitna ng ating, sabi nga, pagno-Noche Buena mamaya, pagbubukas ng regalo, sa ilalim ng ating mga Christmas tree, sa mga kanta natin ng mga Christmas carols, sa saya, no, ng pamilya, alam po natin na may mga taong iba ang karanasan. Mayroong dama ang malalim na kalungkutan na hindi alam ang gagawin sa kanilang buhay. May mga OFW po tayo na hindi makauwi dahil napakamahal ng pamasahe. Maaaring nagpadala na lang ng pang Noche Buena sa pamilya nila dito sa Pilipinas. Maaaring mayroong isang matanda o ilang matanda na nasa tahanan, gustong magsimba pero hindi na makalakad o walang magtulak ng kanilang wheelchair para makapagdiwang ng misa. At may magdiriwang ng Pasko sa ospital dahil sa matinding karamdaman. Maaaring yung ilan ay malapit ng tumawid
sa kabilang buhay. Nakikiisa ang Mesiyas sa kanyang pagkakatawang tao dahil yung unang Pasko ay hindi naging madali para sa Diyos. Diyos ka na, pinili mong maging tao, makiisa, makipamayan sa sanlibutan para madama at makilahok sa kanilang dinaraanang hirap at pagdurusa. Kaya ginawa ng Diyos ang lahat dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Tama nga naman ang ating narinig sa ating ebanghelyo. Isinilang ang Emmanuel, ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Kaya ngayong Pasko, ano man ang dinadaanan ninyong sitwasyon sa buhay, kasama mo si Jesus. At ang sinasabi niya, mahal kita, hindi kita pababayaan. Ano man ang nararanasan mo, huwag kang matakot dahil nandyan ako para bigyan kita ng lakas ng loob upang magpatuloy sa iyong buhay. Amen.